Maswerte ang mga estudyante sa mga universidad sa Espanya Boulevard sa Sampaloc, Manila. Wi-Fi ready na raw kasi ang mga waiting shed dito. Proyekto ito ni President Mayor Joseph Estrada at dating Vice Mayor Isko Moreno. We dream of Wi-Fi City, wherein yung mga mahihirap nating kababayan ay magkaroon ng ganitong klaseng programa o tangible program na pwede nilang makamtan nang wala namang gastos ang siyudad ng Maynila at walang gastos ang mamamayan ng siyudad ng Maynila. Balak daw ng City Hall na gawing konektado sa libreng internet ang buong lungsod. Ang main goal natin dito is to make the capital of the country a Wi-Fi capital ng Pilipinas. Kasi wala pa pong gumagawa nito. No? At naniniwala po kami na pag in-empower po natin ang ating mga kabataan, gayon din ang ating mamamayan dito sa Maynila, mas magiging madali ang takbo ng komunikasyon, komersyo. Wala raw inilabas na pondo ang lungsod ng Maynila para rito. BCNet ang service provider nito. Isang engineer Florante Cruz ang founder at chief executive officer ng kumpanya. Ang kagandahan lang nito, kumikita naman yung kumpanya na nagbibigay din naman ng libreng ganitong klaseng pasilidad na kaloob ng pamahalang lungsod ng Maynila. So, it's a win-win situation wherein a company would sell ISP, hindi niya maibenta, binenta na lang niya as advertisement. Sinubukan namin noong 2014 na hinga ng impormasyon ang BCNet kung magkano ang proyekto. Pero tumanggi ito. Ayon sa isang research group sa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST, pinakamura na ang 40,000 pesos kung maglalagay ng Wi-Fi sa isang waiting shed. Ang maintenance ng Wi-Fi sa Maynila ay kukunin daw sa mga advertiser na maglalagay ng kanilang patalastas sa website ng libreng Wi-Fi. Wala tayong idea because private sector yung gumagastos. Kahit 5 duling, walang ginagastos ang syudad. So what we're after is that what we want is the entire city. Bigyan niya lang kami ng bandwidth at ipagamit yun ng libre. O sa login, o siya nang bahala. Makalipas ang halos 4 na taon, ipinasubok namin ang wireless connection sa ilang mga estudyante. Sinubukan ko po mag-connect sa Wi-Fi na ERAP and Isko Manila Wi-Fi City. Pero kapag nagbabrowse na po ako, hindi po siya nag-open. Wala pong connection na nakukuha. Ngayon tinatry ko pero parang ayaw mag-connect. Nakalagay kasi na unable to join network. Kaya siguro kasi madami din yung nakakonect na ibang tao and kaya wala talaga siyang connection. Si Ira na 10 buwan nang nagtitinda sa tabi ng waiting shed, minsan na raw nakakonect sa Wi-Fi. Kailangan isa-signin mo pa yung pangalan mo bago ibigay yung password nila. Pero ibigay yung password. Pero mabagal yung Wi-Fi nila. Pero dahil pasulpot-sulpot daw ang koneksyon, hindi na niya ito ginamit. Wala na, nag-free data na lang kami. Mas malakas pa yung free data kaysa Wi-Fi. Sinubukan naming kunin ang panig ng Manila City Hall, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Bukod sa internet connection, reklamo rin ng ilan ang pundidong mga ilaw ng poste pagsapit ng gabi. Medyo nakakatakot po maglakad sa gabi. Parang hindi siya safe and secure. Tsaka prone to harm or parang catcalling. Ganun. Parang hindi po na may maintain po yung mga maintenance ng mga side lamps dito po sa Espanya. Nakakatakot po para sa amin kasi syempre po, hindi po natin alam kung bigla na lang may mga hold up or ano. Lalo na po ngayon, delikado na po yung panahon.
Ang mga lamppost na ito sa Espanya ay proyekto ni dating Manila Mayor Alfredo Lim. Ang budget nitong huling proyekto, yung Espanya in particular, magkano po nag-total sa yung ating halos 300 na mga lamppost ng Espanya? Yung budget po niyan, inabot siya ng 16 million. Pero yung ginamit po namin na budget dyan is 20% CDF, 2004 pa. Kasi nung 2004 pa po ito naka-propose sana yung project. May 4 na bumbilya ang bawat poste. 185 ang lamppost na ganito sa magkabilang daan. Makalipas ang halos 6 na taon, binalikan namin ang mga poste sa Espanya. Dalawa na lang ang posteng kumpleto at gumagana ang mga bumbilya sa magkabilang daan. Sa Center Island naman, may 76 na lamppost. Bawat poste ay may 3 bumbilya. 25 na lang sa mga ito ang kumpleto at gumagana ang lahat ng bumbilya. 17 naman ang panggit ng ilaw lang ang gumagana. Yung maganda yung quality and then yung budget niya is just right for that type of performance ng item. Not necessarily na dapat yung pinakamamura yung kukunin mo. Ang mas important siguro dito yung proper specification in terms of yung performance niya. Like for example, for lampposts, dapat may IP rating na tinatawag. Yun yung yung protection rating niya from dust and water. Sinubukan naming kunin ang panig ng Manila City Hall pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Anumang proyekto, dapat maging kapaki-pakinabang at talagang kailangan. Buwis ito ng bayan, pinagpawisan ni Juana at Juan, kaya dapat dekalidad at pangmatagalan.